Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa home lab natin, no? So ngayon mga kapitbahay, meron tayong katanungan ng isa natin subscriber. Nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw mag-set up ng network niya. Ito, ang network po na tinatanong niya or yung style na tinatanong po niya sa akin. Hindi ko lang sure kung gagamitin ba niya to sa office network or gagamitin niya sa ISP business niya. Okay, yan po yung katanungan niya, no? Nagtatanong po siya sa akin, ito po yung katanungan niya. Ayan. Ito po, ayan, nagtatanong po siya sa akin, ayan. Kunyari po, yung port number 1 is gagawin niya daw na ISP. Tapos, ang setup po is naka-static IP daw. Or kung sa office mo siya gagamitin, naka-static public IP. Yung port number 2 daw, LAN daw po. Yung LAN daw po niya yon. Tapos, naka-DHCP IP po siya. Medyo hindi technical yung term niya eh. Naka-auto-populate. Siguro, ang iniibig niyang sabihin dito is naka-DHCP server. Tapos, automatic. Kapag may workstation or may device na mag-connect dito sa LAN, automatic bibigyan niya ng IP. Sana tama po yung pagkakaintindi, no? Kasi medyo hindi sa technical eh, pero understandable naman siguro. Ayan. Tapos ang tinatanong po niya, yung port number 3, pwede bang gawin na iba yung pool? Pwede po yun. Iba yung pool, tapos naka-static daw siya. Static. Tapos need daw na manual ilagay ang mga IP doon sa kanyang possible na mga device na magko-connect. Ayan, nagtatanong po siya kung possible ba daw yun. So, yung ganitong setup, possible po to, no? Kaya, let's go. Pupunta tayo dito sa Microtech natin. Ituturo natin sa kanya kung paano or ano yung style na pag-setup, yung gusto niyang ibig sabihin ng ganito. Ayan, gusto niya na yung internet 1 niya, yung port 1 niya is naka-connect dun sa ISP provider niya, tapos naka-static IP daw. Tapos yung port 2, naka-LAN daw, tapos naka-DHCP server para automatic magkakaroon ng mga IP ang magko-connect na device dun sa LAN na yun. Tapos, yung port number 3 daw, magiging LAN 2 ata, sigurado. Magiging LAN 2, tapos ibang pool naman or ibang subnet ang gusto niya. Tapos, hindi dapat nag-automatic na magbigay ng IP. Gusto niya, ima-manual daw, enter dun sa workstation. Okay? So, yan po yung tinatanong niya. Kaya let's go, ituturo natin sa kanya kung paano ang ganitong setup. Alright, so mayroon tayong ditong Microtech. Yan, may laman po to. So, ang gagawin natin ngayon, didelete na natin yung kanyang default configuration para ipakita natin sa kanya ng step by step. Alright, so let's go. Punta ka sa system, reset configuration, tapos no default configuration. Tapos reset lang natin. Yan, so antayin lang natin na mag-reset para bumalik siya dati. Ayan, kung nyo papansin, wala na tayong internet. Ayan, tumunog na siya. Hintayin lang natin na mag-pop up ulit dito yung kanyang MAC address. Refresh. Hintayin lang natin. Ayan. Ito yung Microtech na ginagamit natin. Ayan, dito sa home lab network natin. Yan po yung gagamitin natin para may testing natin sa kanya. Ayan, meron tayong managed switch na Cisco, meron tayong unmanaged. Okay, so explain natin sa kanya mamaya. Refresh. Ayan, so ayan na siya, lumabas na po siya. Ayan, okay, so wala na siyang configuration, default na po siya. So connect tayo. Okay, so interface. Ayan, ganyan mo papansin. Ayan, wala pong configuration yan. Okay, so ang una natin gagawin is ito. Ang una natin gagawin, yung port number 1, gagawin nating ISP daw na mayroong static IP. Okay, so try natin. Okay, interface. So, ito yung interface number 1. Okay, so bago yan, lalagyan muna natin ng level yan. So, gawin natin 1. Tapos lagay natin dito 1. Tapos apply okay mo lang. Tapos yung number 3, so itong gagawin natin ngayon. Number 3, gagawin natin tong LAN. Ayan. Pwede po yan, no? Kahit saan gusto nyo. So sa akin, number 3 na lang gawin natin kasi doon nakakonect. Hindi ko na pwedeng tanggalin kasi magugulo eh. So, eto mamaya, ang gagawin natin na LAN number 2, yung number 4. Ayan, laktawan lang natin number 2 na yan. Okay, so, etong ATH4, gawin natin LAN 2.
Ayan, tapos eto, lagyan din natin ng LAN. Tapos enable natin yan. LAN 2. Tapos okay lang natin. Ayan. So, mayroon na tayong, so ito yung R, ibig sabihin running yan, no? Okay, so let's go. Ang una natin gagawin is, lalagyan natin ng static IP yung kanyang port number 1, which is yung ISP niya. Okay, so paano nga ba yun? Punta ka dito, IP, yan, new. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng, bago natin palalagyan ng IP yan, lagyan natin muna ng comment 1 IP, tapos eto 192.168. example, no, ito yung public IP na binigay sa inyo ng iyong ISP provider. Okay, so ganito lang gagawin mo. Okay, so 1.14, ayan, tapos lagay mo dito syempre sa 1, yan. Okay, so apply mo lang. Okay, so ayan, may IP na po siya. So, bago yan, para magkaroon ka ng IP or magkaroon ka ng internet, so ang gagawin muna natin is lalagyan muna natin ng IP itong LAN na to. So, ito yun yung pangalawa. Yung port number 2, gagawin natin LAN, tapos mayroon siyang DHCP server. So, punta tayo dito. Okay, so punta ka dito ulit sa IP, addresses, tapos new. So, ang gagawin natin, sample, LAN IP. Tapos lalagay natin dito 172.16.50.1/24. Ayan. So, siyempre ilalagay natin dito sa LAN. Tapos apply. Ayan. Nalagyan na natin ng IP. So, ang susunod mong gagawin is lalagyan mo siya ng DHCP server. Okay? So, punta ka lang dyan. Ulit. IP. Tapos DHCP server. Tapos dito sa dulo yan. Setup. DHCP setup. So, select mo lang yung LAN. Tapos next. Yan, next mo lang. Next. Yan, ito yung DHCP pool. So, next mo lang din yan. Pwede mong add ng DNS, pwede mong lagyan mamaya, pero skip lang muna natin yan. Yan, this time, next. Ayan. So, may DHCP pool na po siya. Okay? So, itong PC na to, yung ginagamit ko sa pang-testing, nakakonect to doon sa port number 3, which is nandito. Ayan. Kasi running, di ba? Ibig sabihin, connected siya. So, ang gagawin natin, renew tayo, ipconfig/renew para magbigyan siya ng IP. Okay, so ayan. Ayan, close. Ayan. Okay. So, interface. So, ayan. Mayroon na tayong IP dito sa WAN natin. May IP na rin tayo dito sa LAN natin na to. So, automatic, kapag nag-connect ka ng device dito sa LAN port na to, automatic, mabibigyan ka niya ng IP address, which is like katulad nitong sa akin. ipconfig. Ayan, may IP niya na binigay. Ayan, may IP na siyang binigay. Okay? So, after nyan, pero kanyang mapapansin, magpiping tayo google.com. So, wala pa po siyang internet, di ba? Okay. Pagdating naman dito sa terminal, no. Dito sa loob mismo ng Microtech, pag nagping tayo ng 8.8, wala pa rin siyang internet. So, ang sinasabi niya, wala pa rin siyang route, di ba? Okay. So, sana masundan po ng kapitbahay natin, no? Ayan. After nyan, wait. Tago muna natin to. After nyan, nalagyan muna ng IP. Ayan. Okay na po yan. So, ang gagawin natin, ito naman, yung LAN number 2 niya. Gusto niya, yan, ang gusto po niya dito is, ibang pool naman. Pero, hindi dapat magbibigay ng automatic na IP. Magbibigay ka ng manual IP para makapag-connect ka doon. Okay? So, ang gagawin mo lang dyan is, hindi mo siya lalagyan ng DHCP. Ang gagawin mo lang dyan is, lalagyan mo lang siya ng IP. So, pupunta tayo dito sa IP, addresses, ayan, new, lagyan natin LAN 2 IP. Okay, so, ilalagay natin dito is 172.16.60.1/24. So, ang nilagay natin dun sa LAN 1, which is ito, 50. O, ito 60 naman. So, ilagay natin dito sa LAN 2. Okay mo. Okay? So, ayan.
may IP na po yan dito sa LAN to. Mamaya i-testing natin. Ayan. Automatic, kapag nag-connect ka dyan ng device or ng internet or ng switch na unmanaged, automatic, ang mangyayari dyan is hindi ka bibigyan ng IP. Pero kapag nagpunta ka rito sa computer mo, dito, tapos nag-set ka ng IP, which is, ang nilagay natin na IP is, wait lang, enter IP addresses, ang nilagay natin na IP is 60. So, dapat ang 60.1, so dapat ang IP mo dyan is 60.2 hanggang 254. Okay? So, yan po yung available IP na pwede mong ilagay dun sa mga workstation mo. Pero dito sa LAN 1, kasi may DHCP server yan, kung nyo mapapansin, may DHCP server yan, yan, automatic, kapag naglagay ka dyan ng device or ng computer, automatic, bibigyan ka na ng IP. Okay? So, yan. Okay? So, ayan, wala pa siyang internet. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng internet. So, dito sa one side natin, which is dito sa, ayan, sa one IP natin, mayroon na tayong IP. Pero kung inyo papansin, wala pa siyang internet. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng static route. Ayan. Kasi, ayan, static route. Punta ka dito sa route. Ayan. Kung nyo papansin, wala siyang route, diba? Kaya wala siyang internet. So, mag-new ka lang. Tapos, ilalagay mo dito sa gateway mo. Yan. One route. So, lagyan mo ng comment. Tapos, dito, ilalagay mo yung gateway na binigay ni ano mo, ni ISP provider o yung gateway ng pinaka main modem router mo. So, yan po yun. Tapos dito, distance, 1 lang. Sa scope, number 30, yan, click mo lang yan, i-default mo lang. Tapos dito, sa BRF interface, lagay mo dyan is yung 1. Ayan. Tapos dito, main. Tapos, apply. Tapos, automatic, meron na po yan. Ayan, naka USI. Unreachable. But unreachable? Wait, may mali. Aha. So, 192.168, wait lang. 192.168.1.1. Tapos, apply. Uy, hindi dapat ganyan. Ba't ganyan? Aha. Kaya pala mali. Ayan, kung nyo papansin, mali yung subnet natin na ligay dito sa IP ng natin, ng ating interface. So, i-delete muna natin to. Ayan, baguhin muna natin yung IP ng ating 1. Ayan. So, mali. Dapat may slash pala to. 24. Ayan. Tapos, apply. Ayan, dapat ganyan. Okay? So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng route. IP route, ayan, yung papansin tama na 24. Mag-new tayo yung 1 IP, 1 route pala. Tapos dito sa ayan, so 1.1, yan yung ilalagay nyo kasi, di ba, kumari kumuha kayo ng static public IP sa ISP provider nyo. So ang binibigay nila doon yung IP address, yung subnet, at saka yung gateway. Okay, so yan yung ilalagay nyo rito, yung gateway. Tapos, distance, yan, scope, 10. Tapos, eto, lagay mo rito 1. Tapos, main. Tapos, apply. Kung nyo papansin. And, active and static. Yan, connected na po siya. Kung nyo mapapansin, dito sa ping, ayan, meron na siyang internet. Ayan, o. Kung nyo mapapansin. Diba, meron na. So, ang gagawin natin ngayon, ayan, pero dito, sa pinaka-PC na connected, wala pa pong internet yan. So, may kulang pa po yan. Ito, punta ka dito sa firewall rule. Tapos, punta ka dito sa NAT. Ayan. Sana alam na rin to siguro ng isa nating kapitbahay. Ayan. So, punta ka lang dyan. Create ka ng new. Tapos, source NAT. Ayan. Sa chain. Tapos, dito sa out interface. Siyempre, ito yung 1. Ayan. Ito yun. Tapos, dito sa action, wala ka na ibang babaguhin, masquerade. Ayan. So, ang rule na to, yung NAT na to, ito yung para i-allow niya yung traffic. Okay? So, apply lang natin. Ayan. Kung nyo mapapansin. Kung
kung nyo papansin, dito, matik yan, meron na yan. IP /renew. Kung nyo papansin, ayan. So, try natin mag-ping ng, ay, hindi pa, ping 8.8.8.8, and meron na po yan. Pero kung inyong mapapansin, kapag nag-browse ka dyan, wala pa po yan. Kasi nga, dahil hindi tayo nakapag-setup ng DNS server natin. So, ilagay natin DNS. Ayan. Maglagay tayo yan ng DNS server. Add 8.8.8.8. Nasa sa inyo na po yun kung ilang DNS yung ilalagay nyo. Tapos, 8.8.4.4. Tapos, automatic. Click mo to. Yung allow remote request. Yan. Check mo. Tapos, apply. Tapos, okay. Okay. So, try natin mag-renew. Ayan. Ping natin yung 8.8. Oh, meron, di ba? Pag pining mo yung Google, oy, ba't wala? Ay, wait lang. Baka may mali. So, pag pining mo yung Google, DNS. So, delete natin itong isa. Apply. Tapos, renew. Tapos, pag piling natin yung Google, wala pa rin. Bakit wala pa rin? Pero, napiping mo na yung 8.8. So, may kulang. So, baka dahil dito sa DHCP server. Okay. Networks. So, lalagyan natin dito ng DNS server. 8.8.8.8. Apply. Okay. Tapos, magre-renew tayo. O yun. So, tingnan mo pansin. Meron na siya. Napiping na po natin yung Google. Ayan. So, kapag nag-browse ka, ayan, meron na ulit siya. Okay. So, ngayon, ang katanungan niyang pangalawa is yung number 3, dapat automatic. Ayan. Wala kang IP na makukuha pero magsasaksak ka or magsa-static ka. Okay, so let's go. Ililipat natin tong ating yung ating PC dito sa port number 3. Kung nyo mapapansin, dito sa LAN may R, dito sa LAN 2 wala. Ibig sabihin hindi siya running. Yan running, di ba? So papansinin nyo, lilipat yung R niyan dito kapag nilipat ko ha. Wait lang. Lipat natin sa number 4. Yan, wala po siya. So, tingnan natin. Ayan, by MAC address. Lagay natin. Ayan, interface. Yan, kung nyo mapapansin, lumipat na sa LAN 2. Okay? So, nasa LAN 2 na po siya, pero wala po akong internet dyan. So, dapat, magkakaroon ka ng internet kapag naglagay ka ng IP. Ayan, kung nyo mapapansin, kahit mag-renew ka rito, hindi ka mabibigyan ng IP. Diba? Ayan, running na po siya. Kung nyo papansin, hindi ka pa rin binibigyan ng IP dahil nga walang DHCP server. Kaya yan yung gusto na kapitbahay natin. Yung LAN port na number 2, walang magbibigay ng IP, dapat static. So, ang gagawin natin, static natin tong PC natin. Ayan. Punta ka rito. Ayan. Tapos, dito. So, ilalagay natin is 172.16.60.5. Ayan. 255. Tapos, lagay natin 172.16.60.1. Tapos, yung kanyang ayan. Tapos, lagay natin dyan. Okay.
So, dapat magkakaroon tayo ng internet. Yan. Ayan, kung nyo mapapansin. So, mag-ping tayo, mag-ping. O, di ba mayroon? Ayan. Kung nyo mapapansin, ping natin Google. Ayan, meron na rin. Kung nyo mapapansin, kung mag-IP config tayo, ang nakukuha niyang IP is IP config. Ayan, 60.5. So, dahil yan yung sinet natin. Pero, kapag hindi mo yan in-static, hindi ka magkakaroon ng internet kasi nga, walang DHCP server itong port na to. Okay? So, ganun lang mga kapitbahay. Kunyari, gagamitin mo to sa office network mo, dapat mayroon kang dalawang unmanaged switch. Ayan. Okay? Pero kunyari, may nire-recommend ako, kunyari, gagamitin mo to as office network, mas maganda kapag magbilan ka na lang. Bibili ka na lang ng managed switch para hindi mo na kailangan ganito. Okay? So, kung gusto mo na iba-ibang port din ang lalagyan mo, iba-ibang bilan, pwede naman yun. Mag-create ka ng bridge. Lahat ng port na yan, ilagay mo sa bridge, tapos create ka ng bilan, yan, doon ka maglagay, pwede po yun. Okay? So, sa kanya, ang gusto lang niya is mayroong static IP ang kanyang WAN kung paano i-set up. Tapos, yung LAN 2 daw niya is gusto niya mayroong DHCP pool, tapos may DHCP server. Once na nag-connect ka ng mga device doon, automatic magkakaroon ka ng IP. Okay? Tapos ang gusto niya sa LAN number 3 niya is walang DHCP server, dapat magmamanual ka ng IP address doon sa mga device mo para makapag-connect ka. Okay? So, yan. Marami lang po yan. Marami pong pwedeng gawin dito sa ating MicroTech, no? Sa napakadaming features, lalo na sa latest version ni MicroTech na ano ba yung version ko? Alam ko 20.1 na to eh. Ayan, napakadami po dyan. Kung dito sa IP firewall rule, ang dami mo pwedeng gawin. Ayan, may mga vlog po ako dyan kung paano mag-restrict, paano mag-limit, or iba-iba pa. Tingnan lang po nyo dun sa channel ko. Type lang nyo MicroTech vlogs. Ayan, makikita po nyo sa channel ko. Actually, meron na ako nito na step by step from the scratch, tapos set up ng mga VLAN, set up ng mga IPsec, set up ng mga hotspot, meron po ako doon. Okay? So, eto, request to ng isa nating kapitbahay na nagtatanong po sa akin, which is ito yung request niya. Yan. Kunyari, yan, ganito. May static IP siya na sa 1, tapos yung LAN 2 niya is naka-automatic bigay ng IP, tapos yung LAN 3 niya is hindi nag-automatic, dapat ima-manual mo. Okay? So, ganito na po yun. So, sana nasundan po niya, no? Kung mayroon kang katanungan or mayroon kang hindi naiintindihan, comment down below, sasagutin po natin yan. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.